Good morning. Ito ang lemon. Ayan. Marami pa dun. Dilaw pa kasi. Pero pag nadilaw yan, maganda ng tignan. Pakita ko lang yung pagpitas ko ng dahon ng siling labuyo. Ito ang masarap ilagay sa tinolang manok. Kukuha lang ako ng medyo malaki. Merong ano kaya yun. Hugasan nyo lang yan kasi maganda ngayon. Bagong ulan. Ang alikabok niyan tanggal sa tubig ulan. Na anihan ko na to dati. Kikisa nyo lang yung totolan nyo, pwedeng palaka, pwedeng manok. Manok na Tagalog ang masarap. Tola, tinola. Ginisa sa bawang, sibuyas, luya. May patis, nor cubes. Kung wala kayong nor powder. Ayan, sarap nun. Tinola. Kahit konti lang nito. Lalasan na yan, lalamutakin nyo lang pag konti kasi maliliit pa yung iba, lalaki pa yan. Ito namang dahon ng ampalaya sa susunod, medyo marami. Ito naggulang na yung talong, ito naman hindi pwedeng kainin. Yung green beans na buhay pero kaagad nag-mature kaya hindi maanihan, maagang nag-mature. Lagi kasing umuulan. Ay, laging maaraw. Naluto siya. Ito naman, mainam ang may tanim na puno. Kasi pag may tanim na puno, yung tubig ulan nasisip-sip ka agad. Masarap din sa tinola ang may, konting tanlad pag ginisa ko. Yung luya kasi sa katanlad nakakapagdagdag ng amoy. Lasa. Saka tingnan nyo rin yung health benefits ng paggamit ng tanlad. Iwan ko na to. Saka ko na lang sila lilinisin. Yan naman. Hinukay na yan. Dating may nakatanim dyan. Nilagyan ko ng malinis na buhangin para yung mga pusa pantatakip nila. Tinatakpan nila. Minsan may mga pasaway na pusa. Ito naman ang mais. Kaya hindi ko binunot kahit na hindi napakinabangan yung bunga kasi maliliit. Siguro kulang rin sa fertilizer saka dapat iwa-hiwalay. Nagtanim kasi niya mister ko. Ngayon, nakakatulong pa rin yan sa flood control DIY or do it yourself. Kasi ina-absorb niya yung tubig ulan para hindi bumaha sa mga mabababang lugar. Saka dito sa Amerika, bandang Clovis sa Capreso, marami kayong makikitang yung mga ponds, inuman ng mga ibon, saka yung lagayan ng katingin yung mga pag may puno. Pag nahugasan yung niyan, dahon, mararamdaman yung simoy ng hangin press. Ito, anihin ko na to kasi habang nahugasan ng ulan, maraming ani ko na rin to. Ito, nakakatipid. Kahit paunti-unti lang, malaking katulong na rin yan sa pagtitipid. Para pag sa Pasko, may panghanda. Kailangan marami kasing mga binabayaran. Masyadong mahal na ngayon ang gastos pagsakay sa eroplano. Maraming binabayarang buwis, kuryente, tubig, mga registration fee ng sasakyan. Maraming gastos.
Oh, ayan. Pag may tanim kayong puno, makakamenos kayo. Pag meron naman kayong mga itlog, pugo, manok, alaga, bawal kasi manok dito. Kaya may mani, kung saan nakatanim ang aking aloe vera. Ang aming aloe vera kasi minsan mayroong maaani doon, minsan may maaani doon. Minsan naman kahit dito, yan, tinakpan ko yan kung napanood yung dati kong videos, tinakpan ko ng dahon ng mais. Tinatakpan ko kasi sa sobrang init. Umulan kasi ngayon, sobrang lakas ng ulan. Titingnan ko yung binabahang lugar dito kasi may mali sa paglalagay ng drainage nila. Ang drainage nila dapat yung tubig ulan, tubig ng sprinkler, dapat lumalago sa ilalim kasi may naghukay nito. Hindi ko alam kung ba't nila hinukay. Nito lang, mga ilang taon lang. Hinukay nila, tingnan nyo yung mark. Kaya ngayon, lumulutang ngayon ng tubig. Pag naggagamit ng tubig doon, yung mga sprinkler niyan, bumabaha dyan. Yun lang nakikita kong error. Ito naman ang aming Lamborghini. Ayan, bakbak na yung aming truck panghakot ng mga recycle bottle. Malaki rin kasi tulong pag nagtitinda mga iniipon yung mga bottle, mga can. Pag marami na, saka ibebenta. Kailangan masinop. Ganun ang buhay natin. Sinop. Pag bulaksak sa kabuhayan. Hindi. Tingnan niyo yung mga naging bulaksak sa kabuhayan. Ano nangyari? Nandaya pa. May Joseph. Walang kasiyahan. Nagbilang pa ng mga asawa. Ito naman din ang palaya. Ngayon, natanong ko to. Alam nyo, kahit ganito kaliit, pag sinawag nyo sa pinakbet, magbabalance ang sugar nyo. Tapos itong binhi na itong lalagay ko sa freezer. Pag gusto ko magpinakbet, kinukuha ko yung buto niyan para makamenos. Ngayon, aalisin nyo lang pagka merong pumasok. Insekto yun. Ludwigs. Masakit makakagat yun. Ngayon, titingnan ko yung kalabasa. Kung pwede nang anihin. Kasi sabi na mister ko, ang kalabasa daw po, nakita nyo na itong nag-brown. Ito, kita nyo itong coil na to. When it turns brown, that means it's ripe. So, it's not yet brown. I cannot harvest. Okay? Ito, kahit ganito lang, makakadagdag na to ng lakas ng katawan. Kasi may mga live cells yan, mga bagong ani. Kaya, pag iniisnam nyo ang mga pagkain ng gulay, prutas, ang mangyayari sa inyo, iinom kayo ng isang katutak na gamot. Kaya baliwala ang paghihirap nyo kapag nauuwi rin sa gamot ang pinaghihirapan nyo. Ngayon ito, may konting natirang ubas. Ba't konti na lang? Naunahan ako ng opossum. Napasok kami ng opossum. Kaya yung tinira ko, natira ng opossum. Kaya kahit konti na lang to, kukunin ko na. Kasi binabalikan pala ng opossum. Pati yung pagkain ng pusa, kinakain din ng opossum. Kasi maraming ginagawang mga bahay dito na may mga solar na may malaki, may maliit, kaya lang mahal pa rin. Kaya may titingin kayo ng apartment, magdadala kayo ng mga portable solar light para makatipid sa kuryente kapag ka magbabakasyon kayo. Kailangan grupo kung bibili kayo bahay, saka marunong kayo at matyagang magtanim. Pag di kayo marunong magtanim, hindi kayo tatagal sa Amerika.
pag wala kayong tiyaga. Kaya tingnan nyo, hindi kaya kasi kaya lahat ng pera. Minsan may mga tao masyadong asa sa pera. Ayun, tingnan nyo, oh, nasimot ng opossum kahit yung nandun, oh. Sayang talaga. Kaso pagod kasi ako kaya hindi ko naani lahat. Ang mahirap yan dito, walang katulong. Lahat ng trabaho gagawin nyo. Ano ko na to, papatabyasan ko na sa mister ko kasi naani ko na para maliwalas. Tatabi na yung bakod para next year gagamitin ko yan. Open ko na. Mahirap din gumawa nitong bakod na itong buting-ting. Dati kasi may mga nagtinda ng kawayan, mga putol-putol na, tapos pininturahan ko. Nagsasapin ako ng panapin, kagaya dito maluwag yung space, tapos mabilis ang pagpipintura ko. Sabay-sabay sila. Kasi nilagyan ko ng tali. Kaya ganyan yung tsura. Kasi ang ano ng ubas, kumakapit sila parang ahas, pumupulupot. Ay. Hindi ko rin tinanggal yung mga sanga ng mustasa para nagmukhang tungkod. Tingnan nyo, oh, ganyan ang ubas. Umaano siya na parang ahas, pumupulupot. So, sige, thank you for watching. Be sure to subscribe to watch my old and upcoming videos. Bye.